Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'd. Sa gabing ito sa ika-4 ng Rabi'ul Awwal sa taong 1448 Ba'da al-Hijra na naayon sa ika-16 ng August 2026 sa muhadara na ito na inihanda ng ating mga minamahal na mga kapatid dito sa Kidapawan. Hinihingi ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpalaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa lahat ng mga nagtulong para ma-organize ang programang ito. At ito ay isa sa mga palatandaan na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan para sa atin lahat. Dahil sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Sino man ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan, bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pangunawa sa relihiyon. Ibig sabihin, kapag nakikita natin ang ating sarili na may eagerness tayo, may kagustuhan tayo, na may matutunan tayo sa Islam, ito ay isang palatandaan na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan para sa atin, kaya wag natin sayangin ang ganitong mga pagkakataon. At bilang panimula, barakallahu fikum, sinabi ni Imam ng Ahlus Sunnati wal Jama'a, si Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sa kanyang aklat Ar-Raddu ala al-Jahmiya wa Zanadiqa, at dito binanggit niya ang tungkol sa mga ulama. Dahil ang paksa natin dito ay ano ang antas ng mga ulama at paano natin sila makikilala, ano ang mga katangian nila. Dahil nasa panahon tayo na yun, tulad na binanggit sa Salman kanina, na marami nagsasabi na sila ang mga ulama, pero sa katotohanan hindi sila mga ulama. So sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, "Alhamdulillahi alladhi ja'ala fi kulli zamanin fatra min ar-rusuli baqaya min ahli al-ilm." Alhamdulillah, lahat ng papuri ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyang naglagay sa bawat panahon ng kawalan ng mga sugo ng mga nalalabing tao mula sa mga may kaalaman. Yad'una man dhalla ila al-huda wa yasbiruna minhum 'ala al-adha. Inaanyayahan, nagdada'wa sila ang mga naligaw tungo sa gabay at nagtitiis sila, nagsasabar sila sa lahat ng kapinsalaan mula sa mga tao. Yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahla al-'ama. Binubuhay nila ang mga patay sa pamamagitan ng aklat ng Allah at binibigyan nila ng paningin ang mga bulag sa pamamagitan ng liwanag ng Allah. Fakam min qatilin li iblis qad ahyaw. At ang mga ulama, ilan sa mga pinatay ni Iblis ang kanilang binuhay. Wa kam min dalin taihin hadaw. At ilan sa mga naligaw at nalilito ang kanilang ginabayan. Fama ahsana atharuhum 'ala an-nas. Gaano kaganda ang kanilang epekto, ang epekto ng mga ulama sa mga tao. Wa aqbahu atharun nasi alaihim. At gaano kasama ang epekto ng mga tao sa kanila. Yanfuna an kitabillahi tahrif al-ghalin. Inaalis nila mula sa aklat ng Allah ang pagbabago ng mga lumalabis. Wantihalin mubuttilin. At ang mga pag-aangkin ng mga nagpapasinungaling. Wa ta'wil al-jahilin, at ang mga maling pagpapaliwanag ng mga mangmang, ng mga walang kaalaman. Alladhina aqadu alwiyat al-bid'ah wa atlaqu 'iqal al-fitnah. Sila ang mga syaitan, nagtayo sila ng bandila ng bid'ah at nagpakawala ng tali ng fitna, ng mga pagsubok. Fahum mukhtalifuna fil kitab, kaya sila ay nakakawatak-watak sa aklat ng Allah. Mukhalifuna lil kitab, sumasalungat sila sa Al-Quran. Muttafiquna ala mukhalafatil kitab, at lahat sila, nagkaisa sila sa pagsalungat sa aklat ng Allah. Yaquluna ala Allahi, wa fillahi, wa fi kitabillahi bighayri ilm. Sila, nagsasalita sila tungkol sa Allah, hingil sa Allah, at tungkol sa aklat ng Allah ng walang kaalaman. Pagkatapos sinabi niya, wa yakhda'una juhalan nasi ma yushabbihuna alayhim fana'udhu billahi min fitanil mudillin. At sila, nililinlang nila ang mga mangmang mula sa mga tao sa pamamagitan ng mga bagay na kanilang ginagawang malabo.
Kaya humihingi tayo ng protection mula sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa fitna, laban sa mga pagsubok ng mga nanliligaw. Kaya kapag malaman natin na ito ang antas ng mga ulama, ayon sa binanggit ni Imam Ahmad, at yung tarika natin sa muhadara na ito is babanggitin natin ang mga akwal, ang mga kasabihan ng mga ulama. Dahil tayo, mga beginners pa lang tayo, hindi tayo umabot sa antas ng mga ulama. So babanggitin natin ano ang mga sinabi ng mga ulama tungkol sa katangian ng mga ulama. At kaya hahati natin ang muhadara na ito sa tatlong points. Ang una, ano ang katayuan ng mga ulama na nabanggit sa Quran? Ikalawa, ang katayuan ng mga ulama na nabanggit sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang ikatlo, ano ang mga palatandaan ng mga ulama? Paano natin malalaman na ang isang tao ay isang alim? Ano ang mga palatandaan nila? Pagkatapos nito, ang pangwakas, khatamallahu lana wa lakum ala al-khair, naway ipangwakas ng Allah ang ating buhay at ang inyo rin sa kabutihan. Ang unang punto, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa suratul Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang naniniwala mula sa inyo, ang mga mu'minun at ang mga nabigyan ng kaalaman ng maraming antas. Ibig sabihin, kung gusto natin na maging mataas ang antas natin sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat maniwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at dapat may kaalaman tayo. At ang ikalawang aya na binanggit ay sa Suratul Zumar, sinabi ng Allah Azza wa Jal, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Magkapantay ba ang mga tao na may kaalaman at ang mga taong walang kaalaman? So ito ang tanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Magkapantay ba ang isang taong may ilm at walang ilm? At sinabi ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir, isa sa mga ulama, sinabi niya, la yasawi haula'i wala haula. Hindi magkapantay ang mga ito, ang isang taong maalam at ang isang taong ignorante. Kama la yastawi al-layl wan nahar. Tulad ng hindi pagkakapantay ng gabi at ang araw. Wad-diya'u wadh-dhalam. At tulad ng hindi pagkakapantay ng liwanag at kadiliman, wal ma'u wan nar, at ang tubig at ang apoy. At marami mga ayat na pwede natin banggitin dito, ngunit sapat na ang dalawang aya. Ang ikalawang punto, barakallahu fikum, ano ang katayuan ng mga ulama ayon sa nambanggit sa mga ahadith? Isinalaysay ni na Imam Abi Dawud at si At-Tirmidhi at Ibn Majah sa kanilang sunan at ni Imam Ahmad sa kanyang musnad na sinabi ni Abi Darda radiyallahu anhu, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah." Sino man ang tumahak sa isang landas upang magsaliksik dito ng kaalaman, patatahakin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa sa mga landas ng paraiso. Gusto natin ang jannah, gusto natin ang paraiso, dapat andun tayo sa daanan kung saan nag-aaral tayo tungkol sa al-Islam. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. At katotohanan, ibinababa ng mga malaika, ang mga anghel, ang kanilang mga pakpak bilang pagkalugod sa mga nag-aaral, sa mga nagsasaliksik ng kaalaman. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. At katotohanan, humihingi ng kapatawaran para sa isang alim, para sa isang tao may kaalaman, ang sino man ang nasa lupa at ang sino man ang nasa langit. Kahit ang mga isda sa dagat, humihingi sila ng kapatawaran para sa mga nagsasaliksik ng kaalaman. Wa inna fadla al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari laylat al-badr ala sairil kawakib. At ang kalamangan ng isang alim, ang isang taong may kaalaman, kumpara sa isang tao na nag-iibada, nagsasala, nagbibigay ng zakah, nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay tulad ng kalamangan ng buwan sa gabi na ng kabilugan nito sa lahat ng mga bituin. Kapag tumingin tayo sa langit, hindi ba makikita natin ang mga stars? Ngunit kapag andun ang buwan na bilog, ang full moon, so ang mga stars, ano mangyari sa kanila? Sa mga stars, magiging background na lang ito.
Sa ganun ang antas ng mga ulama kumpara sa mga nag-iibada lang. Wa innal ulamaa warathatul anbiya. At katotohanan ang mga ulama, sila ang mga tagapagmana ng mga propeta. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. At ang mga propeta, hindi nila iniiwan ang dinar at dirham. Ito ay mga currency tulad ng peso at tulad ng dollars at iba pa. Warrathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Bakos ang ipinamana nila ay ang kaalaman. Kaya sino man kumuha nito ay tunay na kumuha ng malaking bahagi. So hindi tulad sa atin kapag halimbawa may isang tao na namatay, saan mapunta ang kanyang kayamanan? Hindi ba sa kanyang pamilya lang? Ngunit ang mga ambiya, ang mga propeta, kapag namamatay sila, iniiwan nila ang kaalaman. So open ito para sa atin lahat. Kung sino man gusto nila makuha ang kaalaman na ito na iniwan ng mga propeta, mag-aral tayo, magsaliksik tayo ng kaalaman. At ang ikatlong punto, barakallahu fikum, ano ang mga palatandaan ng mga ulama? Paano natin malalaman na ang isang tao ay isang alim? Paano natin malalaman na ang isang tao ay isang alim? So alamin ninyo, barakallahu fikum, na meron isang hadith kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan si Hudhayfa radiyallahu anhu sinabi niya, fahal ba'da dhalika al-khayri min shar. Dahil mahabang hadith na ito, pero mula dito ay nagtanong si Hudhayfa, mayroon bang kasamaan pagkatapos ng kabutihin na yun? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, du'atun ila abwabi jahannam, man ajabahum ilayha qadhafu fiha. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, oo, magkakaroon ng mga du'at, ang mga nagbibigay ng da'wa, hindi patungo sa Jannah, hindi patungo sa paraiso, ngunit sa mga pintuan ng impyerno. At sino man ang sumagot sa kanila, ay itatapon nila sa impyerno. So hindi lahat ng mga nagbibigay ng da'wa sa social media, hindi ang lahat na nagbibigay ng muhadara, hindi lahat na nagbibigay ng khutbah, ibig sabihin nagbibigay sila ng da'wa sa katotohanan. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya mismo nagsabi na may mga du'at, may mga nagbibigay ng da'wa, ngunit sa patungo sa pintuan ng impyerno. So sinabi ni Hudhayfa radiyallahu anhu, ya Rasulullah, sifhum lana, na ilarawan mo sila para sa amin, para makilala namin sila. Sino ang mga du'at na ito? Faqalahum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Sinabi niya na sila ay mula sa ating balat at nagsasalita gamit ang ating dila. Anong ibig sabihin nito? Hindi sila mga kuffar, hindi sila mga Kristiyano o mga Hudyo. Sila ay mga Muslim. Nagsasabi sila na kami ay mga Muslim. Sinasabi nila ang la ilaha illallah. Wa yatakallamuna bi alsinatina. At sila ay nagsasalita gamit ang ating dila. Ibig sabihin na sila ay nagsasalita tungkol sa al-Islam. Sinasabi nila ito ang sinabi ng Allah, ito ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ano yung da'wa nila patungo sa impyerno? Ang unang palatandaan, ang da'wa ng mga ulama ay patungo sa tauhid. Ito ay nagsisimula sa tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag makikita natin ang isang tao na hindi siya nagtuturo ng tauhid, hindi siya nagbabawal ng shirk, hindi niya sinasabi na hindi tayo pwede mag-alay sa mga jinn, sa mga engkanto, hindi nila nagsasabi na kapag magsuot tayo ng bracelet para ito ay magprotekta sa atin, kapag hindi ito tinuturo ng isang alim o tinatawag na alim, ito ay palatandaan na siya ay hindi isang alim. Bakit? Dahil lahat ng mga ambiya, lahat ng mga propeta ay ang kanilang da'wa ay patungo sa tauhid. Nagsisimula sila sa tauhid. Kahit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa unang utos sa kanya ay ano? Warrujza fahjur. At iwasan mo ang arrujz. Ano ang arrujz? Ito ay isa sa mga ribulto sa Makkah. At bago namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na naway sumpain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Bakit? Dahil ginawa nila ang mga kubur, ang mga libingan ng kanilang mga propeta bilang isang masjid. Doon sila nagsasala, doon sila nagsusujud.
At sinabi sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na huwag ninyo yan gawin sa akin. Huwag ninyo gawin ang aking libingan, isang lugar kung saan sinasamba ninyo ako. So kapag may makita tayong isang da'i, isang tinatawag na alim, na hindi siya nagbibigay ng da'wa tungo sa tauhid, hindi siya nagbabawal ng shirk, ito ay palatandaan na hindi siya mula sa mga ulama. Dahil tulad na nabanggit natin kanina, na ang mga ulama hum warathatul anbiya, na sila ang tagapagmana ng mga propeta. At kung alam natin na lahat ng mga anbiya ay nagtawag tungo sa tauhid at nagbawal ng shirk, dapat ang mga ulama, ang totoong mga ulama, ganito rin dapat ang kanilang da'wa. Ang ikalawang palatandaan ng isang alim ay dapat nilang isagawa ang kanilang nalalaman. Binanggit ni Imam Ash-Shatibi rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat na Al-Muwafaqat, walil alimi al-mutahaqqiqi bil ilmi amaratun wa alamat. At ang tunay na alim, ang tunay na scholar na nagtataglay ng kaalaman ay may mga palatandaan at katangian. Hindi tayo pwede basta-basta magsabi na ang taong ito ay engineer, ang taong ito ay isang doktor, ang taong ito ay isang mekaniko. Unless may makita tayong mga palatandaan sa kanya. Ganon din ang mga ulama na may mga palatandaan sila. Ihdaha al-amalu bima alim hatta yakuna qawluhu mutabiqan li fi'lihi. Ang una dito ang pagsasagawa ng kanyang nalalaman upang ang kanyang sinasabi ay umaayon sa kanyang ginagawa. Fa in kana mukhalifan lahu falaysa bi ahlin li an yu'khadha anhu wala an yuqtada bihi fi ilm. At kung salungat ang kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa, hindi siya karapat-dapat na kuhanan ng kaalaman at hindi nararapat na tularan sa anumang kaalaman. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag may makita tayong isang da'i na nagbibigay ng da'wa, pero hindi natin siya nakikita na nagsasala sa masjid. Nakikita natin siya nagsashabu. Nakikita natin siya na nagsisigarilyo. Nakikita natin siya na may mga girlfriend. Ila akhiri, hindi niya isinasagawa kung ano ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ito ay isang palatandaan ng tao na iyon ay hindi alim. Ang ikatlong palatandaan na dapat ay kinuha nila ang kaalaman na ito mula sa ibang mga ulama. At sinabi niya Shatibi na ang ikalawang palatandaan doon sa kitab na yun mismo, an yakuna mimman rabbahu ash-shuyukh fi dhalika al-ilm liakhdhihi anhum wa mulazamatihi lahum. Ang ikalawang palatandaan ng isang alim, dapat siya ay kabilang sa mga tao na pinatnubayan at pinalaki ng mga syuyukh na sa kaalamang iyon, ng mga ulama, ng ibang mga ulama. Dahil sa pagkuha niya nito mula sa kanila at sa palagiang pakikisama at pananatili niya sa kanila, fahuwa al-jadiru bi an yattasifa bima ittasafu bihi min dhalik wa hakadha kana sha'nu salafis salih. Kaya siya ang karapat-dapat na magkaroon ng mga katangian na taglay nila, mga naunang scholar sa larangan iyon, at ganito ang naging kalagayan ng mga salafus salih, ang mga naunang mga matutuwid na mga Muslim. فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه kainan makan wa ala ayyi wajhin sadar. At ang unang halimbawa dito ay ang mga sahaba mismo, ang mga kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi ba sila umupo kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Hindi ba nila kinuha ang kaalaman mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam? Hindi ba nila kinuha ang salita at ang kilos ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanilang pag-asa sa anumang naiulat mula sa kanya? Anuman ito at sa anumang anyo ito dumating, kinuha nila ito sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kapag may isang tao nasa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi siya umupo kasamang propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi siya nag-aral sa propeta sallallahu alaihi wasallam, karapat-dapat ba siyang sabihin na siya isang alim? Hindi. Bakit? Kasi hindi niya ito kinuha mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganun din sa panahon natin na yun, na kapag ang isang tao nag-aaral siya at hindi niya kinuha ito sa mga ulama, na mga kilalang mga ulama, hindi natin siya pwedeng tawagin na isang alim. At maalala ko, isa sa mga teacher namin sa Jamiatul Islamiyah sa Madina,
sa fiqh, sa unang pagdating namin sa Jamia. Sinabi niya, at hindi ko ito makakalimutan, sabi niya, "At-talib alladhi yatakharraj min al-jami'a wa lam yajlis 'inda al-ulama fil kharij, fahuwa yatakharraj jahilan aw min ajhalin nas." Ang isang estudyante na kapag mag-graduate siya mula sa university na ito, mula sa Jamia na ito, habang hindi siya umuupo sa mga ulama sa labas, hindi sa loob ng Jamia, sa labas tulad sa Masjidun Nabawi, mag-graduate siya na isang jahil, isang mangmang, isang ignorante, o mula sa pinaka-ignorante na tao. Ang ikaapat na palatandaan ng isang alim, ang pagsasabi niya na la adri, hindi ko alam, sa mga bagay na wala siyang alam. So hindi ibig sabihin na kapag may makita tayong isang tao na nagsasalita sa lahat ng mga bagay, kahit wala siyang alam, ibig sabihin na siya yung alim. So halimbawa, paglabas natin dito sa highway, magtanong kami sa inyo, matalan, halimbawa, saan yung papunta sa Davao? Sasabihin niyo papunta sa right, makanan kayo. After 2 oras, malalaman namin, dumating kami sa Cotabato ulit. So hindi ba na ito ay mula sa panlilinlang na nagsasalita tayo tungkol sa isang bagay na wala tayong kaalaman? Kung hindi natin alam ang isang bagay, dapat sabihin natin hindi natin alam. At si Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sa kanyang sahih, sinabi niya, "Babun ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yus'alu mimma lam yunzal alayhi al-wahyu fayaqulu la adri." Kabanata, kapag tinatanong ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ang ating propeta mismo, tungkol sa isang bagay na hindi pa ibinaba sa kanyang al-wahi, hindi pa ibinaba sa kanyang revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi niya, hindi ko alam. At kung ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, siya mismo ang nagsabi na hindi ko alam, habang si Jibril alayhi salam ay bumababa sa kanya, dala-dala niya ang revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo pa kaya na hindi bumababa sa atin ang revelasyon? At sinabi ni Abi Darda radiyallahu anhu, "La adri nisful ilm." Ang pagsasabi mo na hindi ko alam, ito ay kalahati ng kaalaman mo. Ang pagsasabi natin na la adri, ito ay kalahati ng ilm. At mula sa mga personal experience ko sa kasamang ating mga minamahal na mga ulama, ay isang beses tinanong ko si Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah ta'ala tungkol sa isang sensitive na issue. So sinabi lang niya sa akin, "La adri, is'al Sheikh Abdul Muhsin." Hindi ko alam, tanungin mo si Sheikh Abdul Muhsin, ibig sabihin si Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. At isang beses tinanong ko si Sheikh Abdullah al-Dhafiri, isa sa mga ulama sa Saudi, tungkol sa isang bagay, at sinabi niya, "Allahu a'lam." Allahu a'lam, la adri. Ang Allah ang mas nakakaalam, hindi ko alam. At tinanong ko isang beses si Sheikh Adil al-Ruhaili, mula rin sa isa sa mga ulama natin sa Madina, tungkol sa isang mas'ala, isang paksa, na nahimik siya, tumingin siya sa baba ng ilang segundo, habang nakangiti, sinabi niya sa akin, "Wallahi la adri." Sumpa sa Allah, hindi ko alam. At hindi ko mabilang ilang beses ako lumapit kay Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, isa sa mga kibar, isa sa mga malalaking ulama sa Madina, at sinasabi niya sa akin, "La adri is al-ghairi." Hindi ko alam, tanungin mo ang iba. At walang duda na ito ang nakuha nila, ito ang natutunan nila mula sa kanilang mga masyayikh, at sila naman mula sa kanilang mga masyayikh, hanggang sa dumating ito sa propeta sallallahu alaihi wasallam, na siya mismo nagsabi na, "La adri." Ang ikalimang palatandaan, hindi lahat ng nakagraduate sa mga jamiat, sa mga universidad, at nakamemorize ng Quran at Hadith ay nagiging isang alim, ay nagiging isang scholar. Sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, ang mufti ng Saudi Arabia sa panahon natin na yun. Sinabi niya, "Wa ahlul ilmi ma'rufun." At ang mga taong may kaalaman, ang mga ulama, sila ay kilala. "Ma kullu man ma'ahu shahadatun takharraja min kulliyah." Hindi lahat ng may diploma at nakapagtapos mula sa isang college, isang kulliyah. "Wama kullu man hafidha ahadith wa hafidha ayat." At hindi lahat ng nakapag-memorize ng mga ahadith, nakapag-memorize ng mga ayat. "Wama kullu man qara al-kutub yakuna faqihan." At hindi rin lahat ng mga nakapagbasa ng isang aklat, siya ay matatawag na isang faqih, isang alim.
At marami pa sana tayong banggitin, ngunit dahil sa kakulangan ng oras, babanggitin lang natin itong 5 bagay na ito, 5 mula sa mga sifat. At kaya sinabi ni Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, inna hadhal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Nakatotohanan ang kaalaman na ito ay iyong relihiyon. Kaya mag-ingat kayo kung saan ninyo kinukuha ang inyong relihiyon. At bilang panghuli, barakallahu fikum, iniulat ni Ad-Darimi rahimahullah ta'ala at si Al-Hakim Al-Bayhaqi sa Syu'ab al-Iman na sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, isa sa mga kasama ng Propeta sallallahu alayhi wasallam, qala kayfa antum idha labisatkum fitna. Ano ang magiging kalagayan ninyo kapag nabalutan kayo ng fitna? Hindi lang dumating sa inyong fitna, nabalutan kayo ng fitna, nasakupan kayo ng fitna. Yahramu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir, kung saan tatanda ang mga matatanda at lalaki ang mga bata. Wa yattakhidhuha an-nasu sunnah, at gagawin ito ng mga tao na parang sunnah. Idha turika minha shay'un qila turikati sunnah. Kapag iiwanan mo ang isang bagay na bid'a na ginagawa nila, isang bagay na salungat sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinasabi nila sa iyo na iniwan mo ang as-sunnah. Qalu wa mata dhak. Tinanong nila, kailan ito mangyari ya Aba Abdurrahman? Qala idha dhahabat ulamaukum. Sinabi niya, kapag nawala ang inyong mga ulama, wa kathurat qurra'ukum, at dumami ang inyong mga mambabasa. Nagbabasa lang sila ng kitab, nagbabasa lang sila ng isang article, isang post sa social media, at inaakala nila na may kaalaman sila. Wa kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum, at kumunti ang inyong mga fuqaha, yung mga tao na may tunay na pag-unawa sa relihiyon. Ila akhiril athar. At bilang panghuli, ang sinabi ni Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, wala siyama fi hadha al-waqt innahu qalla al-ulama, qalla al-fuqaha wa kathura al-qurra. Lalo na sa panahon natin na yon, kaunti na ang mga ulama. Kaunti na ang mga ulama, yung tunay na mga ulama. Hindi yung kung sino ang inisip natin, inakala natin na sila ang mga ulama. Tulad na binanggit ng Ustadh Al-Jad kanina yung hadith, na darating ang panahon na kukunin ng mga tao ang mga mangmang, ang isang ignoranteng tao bilang kanilang mga ulama, kahit pag-graduate sila sa loob ng Kaaba. Kapag ang kanilang sinasabi ay hindi sumasang-ayon sa Quran at sa Sunnah, hindi siya kabilang sa mga ulama. So sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan, lalo na sa panahon natin na yon, kaunti na ang mga ulama, kaunti na ang may tunay na kaalaman na pag-unawa sa relihiyon, at dumami na ang mga nagbabasa. At sinabi ni Sheikh Abdul Salam Al-Burjis rahimahullah ta'ala, at ito ay napakamahalagang payo mula sa isang alim na ito. Sinabi niya, faya ayyuhat tullab in aradtum al-ilma min manabi'ihi fahaumul ulama al-kibar. Kaya kayo mga mag-aaral, kayo mga nagsasaliksik ng kaalaman, kung nais ninyo ng kaalaman mula sa pinagmulan nito, narito ang mga ulama, ang mga kibar, ang mga malalaking mga ulama, tulad ni Sheikh Salih Al-Fawzan, si Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Sheikh Salih Ali Sheikh, at iba pang mga ulama. Alladhina shabat lihahum wa nahalat jusumuhum wa dhabalat quwahum fil ilmi wa ta'lim. Na pumuti na ang kanilang mga balbas, nanhina na ang kanilang mga katawan, at humina ang kanilang lakas dahil sa pagsasaliksik ng kaalaman at ang pagtuturo nito. Ilzamuhum qabla an tafkiduhum. Manatili kayong kasama nila, kumuha kayo mula sa kanila, mag-aral kayo mula sa kanila bago sila mawala. Dahil at the end of the day, sila ay mga tao. Mamamatay rin sila tulad ng namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Wastakhriju kunuzahum qabla an tuwara ma'ahum. At kunin ninyo ang kanilang mga kayamanan, ibig sabihin ng kanilang kaalaman, bago ito may libing kasama sila. Kapag mamatay ang mga ulama, hindi maiwan ang kanilang kaalaman, sasama ito sa kanilang libingan. Wa fil laylati dhulma yuftaqadul badr. Sapagkat sa madilim na gabi, hinahanap ng mga tao ang kabilugan ng buwan, ang full moon. Dahil yun lang ang nakapagbibigay ng liwanag. At ito ang pinadali ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa gabing ito. At
Naway gantimpalaan kayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa inyong eagerness na pumunta dito kahit halos alas 10 na upang makinig ng ilang mga aral tungkol sa ating relihiyon. Hadha wallahu alam wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khaira.